na matagal at matindi ng nakikipaglaban na hindi na nila alam ang ginagawa nila. Naiintindihan mo ba yon? Malinaw na galit si Trump kaninang umaga. Sa totoo lang, sobrang galit niya. Kaya may ginawa siya na hindi pa nagawa ng kahit sinong United States President noon. At yun ay nagmura siya ng F-bomb sa pambansang telebisyon. Talagang nag-check ako. May mga pagkakataon na nahuli sa mikropono ang mga presidente na hindi nila alam na naka-on. Pero ito ang unang beses na may nagmura ng F-bomb ng sinadya. At dahil talaga galit siya. Ano nga ba ang nangyari? Siyempre, may kinalaman ito sa tigil putukan ng Israel at Iran. Inanunsyo ni Trump ang tigil putukan. Tapos nagkaroon ng maraming palitan sa pagitan ng Israel at Iran. Kaninang umaga, parang mababasag na agad ang tigil putukan ilang oras pa lang matapos itong pagkasunduan. Kaya nakita natin na ginawaan ni Trump ang ginawa niya. Kaya talakayin natin ang buong kwento. Bago tayo magpatuloy, kung maaari ninyong pindutin ang subscribe button sa ibaba para updated kayo sa lahat ng balitang geopolitical na katulad nito. Simulan na natin. Kaya, natalakay na natin ito kahapon. Ang anunsyo ng tigil putukan ay dumating bandang alas 6 ng gabi Eastern kahapon, kung saan inihayag ni Trump na parehong pumayag ang dalawang panig sa tigil putukan, ang Israel at Iran. O hulaan mo, ang anunsyong ito ay hindi nakaligtas sa kontrobersya. Kita mo, ilang minuto lang matapos mag-post-in si Trump, nagkaroon ng ulat mula sa cable news network na nagsasabing may isang mataas na opisyal ng Islamic Republic of Iran na nagsabing walang proposal para sa tigil putukan. Pagkatapos, ilang minuto lang matapos ang post ng cable news network, nagkaroon naman ng ulat mula sa Reuters na nagsasabing oo, may tigil putukan at kinumpirma iyon ng Iran. Kaya malinaw na maraming kalituhan ang nangyayari at sa gitna ng lahat ng ito, mukhang may tigil putukan nga dahil nagsimula nang magwala ang mga Iranian accounts. Itong account na nakikita mo sa iyong screen, isa ito sa pinakaaktibong propagandista ng Iran. Marami siyang ipinopost na balita mula sa Iran at mga bagay na gusto ng pamahalaan ng Iran na ipalaganap. At ito ang naging reaksyon niya na mabilis ding binura. Sinabi pa niya, bahala ka sa buhay mo. Sinabi ng Pangulo ng Iran, bahala ka sa buhay mo. Sinabi rin ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran na trinaydor mo ang Iran at ang pamunuan. Bahala ka na nga, dagdag pa niya. Pati ang Pangulo at ang kalihim ng Ugnayang Panlabas. At hindi ito iisang reaksyon lang. Maraming tao sa Iran ang talagang nagalit. Heto pa ang isang halimbawa. Walang tigil putukan. Ang mga salita ng kalihim ng panlabas ay malinaw na pagtataksil sa posisyon ng rehimen at isang pagtatangkang magtatag ng isang de facto na bansa na naging magulo. Malapit na siyang arestuhin at bitayin. Malinaw na ang mga mamamayang Iranian ay tumutugon sa paraang sinasabi nila na lahat ng sumang-ayon sa tigil putukan ay isang traidor at ang kataas-taasang pinuno ay aarestuhin silang lahat at bibitayin. At sa totoo lang, ang kataas-taasang pinuno ay nagtatago pa rin sa isang bunker at ang IRGC at ang mga taong nakikipagnegosasyon ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Kaya galit ang mga taong pabor sa rehimeng Iranian dahil pakiramdam nila na hindi gumanti ang Iran sa Israel ng kasing tindi ng ginawa ng Israel sa Iran at sa IRGC. Narito ang isa pang halimbawa. Isinalin na iyon at nabura na ang mensahe, kaya screenshot na lang ang meron ako. Anong ibig sabihin nun? Binugbog nila ang mga commander natin, pinatay ang lahat ng batang ito, tapos na kailangan nating umatake sa paraang masisiguro ang ating seguridad sa loob ng 100 taon. Anong ibig sabihin nun? Pasensya na. Sinasabi niya ang lahat ng ito kaugnay sa tigil putukan at sinasabi niya rin ito kaugnay sa mensahe na inilabas ng Iranian na kalihim ng panlabas. At ito ang mensaheng iyon. Gaya ng paulit-ulit na nilinaw ng Iran, ang Israel ang nagdeklara ng digmaan laban sa Iran, hindi baliktad. Sa ngayon, wala pang kasunduan tungkol sa anumang tigil putukan o paghinto ng operasyong militar. Gayunpaman, kung ititigil ng rehimeng Israeli ang kanilang ilegal na agresyon laban sa mga mamamayang Iranian bago mag-alas 4 ng umaga, oras ng Tehran, wala kaming intensyon na ipagpatuloy pa ang aming tugon pagkatapos noon. Ang pinal na desisyon tungkol sa paghinto ng operasyong militar ay gagawin pa mamaya. Ngayon, pakiusap, bigyang pansin ang alas 4 ng umaga, oras ng Tehran,
Iyon ay mga alas 8:30 ng gabi, EST, at sa totoo lang, mas matagal pa ang mangyayari kaysa sa sinabi lang ng kalihim ng panlabas. Iyon ay dahil pagkatapos ng anunsyo ni Trump, may ginawa ang Israel na hindi pa nagagawa noon. Isinagawa nila ang pinakamalaking pag-atake sa loob ng Tehran mula nang magsimula ang 12 araw na digmaan na ito. Isa ito sa pinakamalalaki at pinakamapaminsalang pagsabog na nakita namin. Narito ang ilan lamang sa mga clip. Ngayon, malinaw na ang mga pag-ataking ito ay nangyari pagkatapos ng anunsyo ng tigil putukan. Pero kung babasahin lang natin ang mensahe tungkol sa tigil putukan, malinaw dito na hindi agad-agad epektibo ang tigil putukan. Magsisimula ito makalipas ng kaunti. Kaya kung technical na pag-uusapan, hindi talaga nilalabag ng mga pag-atake ng Israel ang tigil putukan, pero sa totoo lang, nilalabag nila ang kasunduan na kakagawa lang nila. Parehong nagkasundo ang dalawang panig sa kapayapaan, at pagkatapos ay nagsagawa ang Israel ng hindi lang basta pag-atake, kundi ang pinaka-mapanirang pag-atake na hindi pa natin nakita mula nang magsimula ang digmaan na ito. Ang laki ng pagsabog ngayong gabi sa Tehran at Karaj, ang pinakamalakas sa loob ng 12 araw. Isa pang source ang nagsabi na napapansin ng mga Iranian source ang hindi pa nangyayaring mga pagsabog sa Tehran ngayong gabi. Mukhang nagpapatuloy pa ang mga pag-atake. Ngayon, dito ko gustong bigyang diin ulit na hindi nilalabag ng Israel ang tigil putukan, pero malinaw na laban ito sa diwa ng tigil putukan. Hindi mo pwedeng atakihin ang isang tao pagkatapos ninyong magkasundo sa kapayapaan. O kahit papaano, hindi mo dapat gawin iyon. Ito ay isang bagay na lubos na hindi pinapansin ng maraming kanluraning media outlet. Pero iyan ang bagay na malinaw na sinabi ni Pangulong Trump noong siya ay galit. Ngayong umaga, sinabi niya na ang Israel ang nagsimulang umatake ng todo sa Iran at iyon ang nagbanta sa paglabag ng tigil putukan. Dahil pagkatapos nito, malinaw na nagalit ang Iran at maaari kong ipalagay na ipinahayag nila ang kanilang pagkadismaya nang sinabi ito ng Qatar sa delegasyon ng United States. Pero wala talagang ginawa ang Iran. Nagantay lang ang Iran. Ilang oras din silang naghintay at habang papalapit na kami ng papalapit sa alas 12 ng tanghali, sa Eastern Time, doon nagsimulang magpalipad ng mga misil ang Iran. Sa pinakahuling sandali, mabilis na napagtanto ng lahat na ang tigil putukan ay hindi talaga nagsimula ng alas 4 ng umaga sa oras ng Tehran, gaya ng sinabi ng Foreign Minister sa kanyang tweet. Nagsimula ito ng alas 7 ng umaga sa oras ng Tehran. Kaya mga 4 na oras matapos ang sinabi niya. Kaya habang papalapit kami, nang papalapit sa alas 12 ng tanghali, nagsimulang gumanti ang Iran. Alas 10 ng gabi, nagpakawala ang Iran ng unang bugso ng mga misil. Pagkatapos ay sumunod pa, at sumunod pa, at sumunod pa ulit. Sa loob ng susunod na 2 oras, nagpakawala ang Iran ng humigit kumulang 6 na bugso ng mga misil patungo sa mga lungsod ng Israel. At ang ilan sa mga tama ay talagang nakapinsala. Heto ang isang clip. Sa mga bugso ng pagganti na ito, isa sa mga misil ay tumama mismo sa isang 7 palapag na gusali ng apartment at may 4 na kumpirmadong nasawi habang nire-record ko ito. Malinaw na. Talagang napakasama ng tama. Narito ang kuha mula sa isa pang kamera na nag-record nito. Makikita natin dito pagkatapos ng insidente na talagang lubos ang pagkawasak. Maraming tao ang naipit sa mga guho at mas marami pa ang nawalan ng tirahan. Sa ngayon, ang mga rescue crew ay naghuhukay sa mga guho matapos ang pag-atake ng Iranian ballistic missile na tumarget sa katimugang lungsod ng Beersheba. Makikita ninyo sa likod ko ang mga guho na naiwan matapos ang pagsabog na ito na umaling-ongaw sa ilang blok na sumira sa mga negosyo, bus at mga sasakyan. Binibilang pa rin ng mga unang rumesponde ang mga namatay, sinusubukang tukuyin kung ilan talaga ang nasawi.
Pero ang gilid ng gusali ito ay puno ng bakas ng shrapnel. Ang mga bomb shelter ay tuluyang nawasak na nagpapakita kung gaano kalakas ang mga misil na ito kapag tumama sa mga tirahan. Ito ay lubos pagkawasak. Wala. Mga pader, bumagsak ang kisame, sabi ni Anya. Wala na lahat ng mga kasangkapan. Lahat ay nasa sahig. Parang isang bangungot ito. Ngayon, pagkatapos tamaan ang gusali ng apartment na iyon, agad naming nakumpirma na may 3 namatay at inakala ng lahat na gaganti ang Israel at maghihiganti ito ng matindi. Pero sa kabutihang palad, nanaig ang mas malamig na ulo at ang Israel ay hindi talaga gumanti sa pag-ataking ito laban sa mga sibilyang Israeli. Mahalagang tandaan dito na maraming Iranian na misil ang dumating bago ang napagkasundo ang oras ng tigil putukan. Ang oras ng tigil putukan ay alas 12 ng hating gabi. ESD kaya alas 12 ng hating gabi sa ESD at maraming pag-atake ng mga Iranian. Ang dumating parang sa pinakahuling segundo na. Yung iba sa kanila ay dumating ng parang alas 11:44, alas 11:55, mga ganon. Isa pang interesting na punto. By the way, may isang Al-Elf na flight na paikot-ikot lang sa ere gaya ng nakikita mo sa screen mo dahil sa dami ng mga missile na papunta sa Tel Aviv at iba pang mga lungsod sa Israel. Kaya hindi talaga sila makapasok sa Israeli airspace. Pero buti na lang, pagkatapos ng lahat, ligtas namang nakalapag ang eroplano sa Tel Aviv. Kaya walang masamang nangyari. Pero nakatanggap kami ng balita na may isang Iranian na missile na tumawid sa teritoryo ng Israel noong alas 12:46, 6 na minuto matapos magsimula ang ceasefire. Pero buti na lang, wala namang talagang nangyari. Napasabog ng Israel ang missile at sinabi ng Iran na inilunsad nila ang missile bago mag-alas 12, kaya hindi raw ito paglabag sa ceasefire. Inanunsyo pa ni Pangulong Trump na epektibo na ang tigil putukan. Pakiusap, wag mo itong labagin, Donald J. Trump. Pagkalipas ng ilang oras, may lumabag sa tigil putukan. Alas 3:30 ng umaga, na-detect ng Israel na nagpakawala ang Iran ng panibagong sunod-sunod na ballistic missiles papunta sa teritoryo ng Israel. Ito na ang ika-7 bugso at kung makapasok ang mga missile na ito sa teritoryo ng Israel, masisira ang tigil putukan at muling magsisimula ang digmaan. Oo, nakapasok nga sila sa teritoryo ng Israel. Sa kabutihang palad, nagawang pabagsakin ng Israel ang lahat ng mga ito. Walang naging pinsala pero nagkaroon ng paglabag. At nangako ang Israel na gaganti sila. Nagsimulang pumasok ang mga jet ng Israel sa himpapawid ng Iran para tamaan ang mga target at tila parang malapit ng mabasura ang tigil putukan. Dito nagsimulang mag-tweet ng live si Pangulong Trump. Sigurado akong sinusubaybayan niya ito at sinabi niya, Israel, huwag ninyong ihulog ang mga bombang yan. Kapag ginawa ninyo yan, malaking paglabag yan. Pauwiin ninyo ang mga piloto. Ngayon, isa pang tweet na inilabas niya pagkatapos nito ay, hindi aatakehin ng Israel ang Iran, lahat ng eroplano ay pabalik na at pauwi. Habang kumakaway ng magiliw sa Iran, walang masasaktan, umiiral na ang tigil putukan. Salamat sa inyong atensyon. Ngayon, ang dahilan kung bakit sinabi ito ni Pangulong Trump ay dahil sinabi ng mga Iranian sa mga Qatari na pagkatapos ay sinabi naman sa United States na ang mga rocket ay pinaputok ng ilang lumihis na grupo sa loob ng rehimeng Iranian na ngayon ay kontrolado na nila, kaya ang paglabag ay hindi ginawa ng pamunuan na pumayag sa tigil putukan, kundi ng ilang tao lang na basta na lang nagpaputok. At bukod pa roon, maswerte na walang nasirang ari-arian ng mga Israeli. Kaya sinusubukan ni Pangulong Trump na pigilan ang mga Israeli na gumanti sa pag-atake. Pero sa kasamaang palad, dito natin kailangang isaalang-alang ang politika sa loob ng bansa. Hindi pwedeng palampasin ng mga Israeli ang paglabag sa tigil putukan ng walang sagot. Kaya kinailangan nilang umatake. Dito nagkaroon ng kasunduan na ang mga Israeli ay aatake at sisirain lamang ang isang radar na pagmamay-ari ng mga Iranian. At iyon na ang magiging tugon. Ang tugon ng Israel sa paglabag ng Iran. At pagkatapos, bumalik na lang lahat ng mga jet. Habang si Trump ay nakikipagnegosasyon tungkol dito natin nakuha ang video niya na nagbitaw ng F-bomb. Unang beses na may presidente na nagsabi nun sa pambansang telebisyon. At sinabi niya yon bago siya sumakay ng helicopter papuntang Air Force One para dumalo sa NATO Summit.
Nilabag ng Iran ang kasunduang pangkapayapaan at ang T5 na kasunduan. Naniniwala ka ba na gano'n na lang ang dedikasyon ng Iran sa dagat? Oo, naniniwala ako, nilabag nila to pero nilabag din ito ng Israel. Tinututulan mo ba ito? Ang Israel ay gumawa na ng... Ang Israel, pagkagawa pa lang namin ng kasunduan, lumabas sila at nagbagsak ng napakaraming bomba na hindi ko pa nakita noon. Pinakamalaking dami na nakita namin. Hindi ako masaya sa Israel. Alam mo, kapag sinabi kong sige, may 12 oras kayo, hindi kayo lalabas sa unang oras at ibabagsak lahat ng meron kayo sa kanila. Kaya hindi ako masaya sa kanila, hindi rin ako masaya sa Iran. Pero talagang hindi ako masaya kung lalabas ang Israel ngayong umaga dahil sa isang rocket na hindi tumama, na pinaputok, marahil ay aksidente na hindi tumama. Hindi ako masaya tungkol doon. Alam mo kung anong meron tayo, sa totoo lang, may dalawang bansa tayo na matagal nang naglalaban at sobrang tindi ng laban nila na hindi na nila alam kung ano na ang ginagawa nila. Naiintindihan mo ba yon? Pagkatapos nito, naglabas din ng pahayag ang punong ministro ng Israel na si Netanyahu. At ganito ang nilalaman ng pahayag na ito. Itinakda ang tigil putukan ngayong umaga ng alas 7, nakatumbas ng alas 12 ng tanghali, EST alas 3 ng madaling araw. Malakas na umatake ang Israel sa gitna ng Tehran. Tinarget ang mga pasilidad ng rehimen at pinuksa ang daan-daang Iranyanong tauhan ng seguridad. Ilang sandali bago ipatupad ang tigil putukan, nagpakawala ang Iran ng sunod-sunod na mga misil, kung saan isa rito ang pumatay sa 4 nating kababayan sa lungsod na ito. Nagsimula ang tigil putukan alas 12 ng hating gabi, EST. Pagdating ng alas 12:46, nagpakawala ang Iran ng isang misil patungong teritoryo ng Israel at 2 pa pagsapit ng alas 3:45. Ang mga misilang ito ay nasabat o bumagsak sa bukas na lugar at hindi nagdulot ng anumang pinsala o nasawi. Bilang tugon sa paglabag ng Iran, winasak ng Air Force ang isang radar installation malapit sa Tehran. Alinsunod sa aming pag-uusap ni Pangulong Trump at punong ministro Netanyahu, nagtimpi ang Israel sa karagdagang mga pag-atake. Sa pag-uusap, ipinahayag ni Pangulong Trump ang kanyang malaking pagpapahalaga sa Israel na nakamit ang lahat ng kanyang mga layunin para sa digmaan pati na rin ang kanyang kumpiyansa sa katatagan ng tigil putukan. Sa kabutihang palad, sa ngayon habang nire-record ko ito ng alas 3 ng hapon EST, nananatili ang tigil putukan at sana ay magtagal pa ito. Patuloy pa rin ang digmaan ng Israel sa Gaza, pero natapos na ang digmaan sa Iran. Isa pang punto ay siyempre ang enriched uranium na hawak ng Iran. Ano ang mangyayari dito? Para sa mga hindi nakakaalam, nagawa ng United States na sirain ang lahat ng nuclear facility. Nawasak natin lahat ng centrifuges ng Iran, pero nagawa pa rin ng Iran na makakuha ng humigit kumulang 900 libra ng enriched uranium na na-enrich na hanggang 60%. Tiyak na delikado iyon pero hindi pa yun weapons grade. Hindi nila magagamit ang 60% na iyon para gumawa ng nuclear weapons. Kailangan pa nilang i-enrich ito hanggang 70% para magkaroon ng kakayahang gumawa ng nuclear weapon. Pero sa kahit anong paraan, malamang na magkakaroon ng negosasyon tungkol sa 900 libra ng enriched uranium na meron sila. Ito ang naging sagot ni Pangulong Trump kung magpapatuloy pa ba ang nuclear program ng Iran o hindi. Pakinggan natin. Pangulo, may ginawa bang anumang pangako ang Iran kahapon tungkol sa uranium enrichment? Tungkol saan? Tungkol sa uranium enrichment. Hindi sila magkakaroon ng enrichment at hindi rin sila magkakaroon ng sandatang nuclear. Alam nila yan. Magiging isang mahusay silang bansang pangkalakalan. Alam mo, magagaling silang mga lakal. Magiging isang mahusay silang bansang pangkalakalan at marami silang langis. Magiging maayos ang kalagayan nila. Hindi sila magkakaroon ng sandatang nuclear. Iinis ng Iran na yun, dahil ayos mga sandatang nuclear. At sa huli, ito ang sinabi niya tungkol sa pagpapalit ng pamahalaan sa Iran. Tandaan, minsan nag-tweet si Pangulong Trump na kung gusto ng mga tao sa Iran na palitan ang kanilang pamahalaan, suportado niya ito. Ngayon, sinasabi niya na ayaw ng United States na makialam diyan. Pakinggan natin. Gusto mo bang makita ang pagpapalit ng pamahalaan sa Iran? Kung mangyari man, mangyari. Pero hindi, ayoko nun. Gusto kong makita na maging kalmado ang lahat sa lalong madaling panahon. Nagdadala ng kaguluhan ang pagpapalit ng pamahalaan. And sa ideal na sitwasyon, ayaw nating makakita ng sobrang kaguluhan, kaya titingnan natin kung paano ito mangyayari. Alam mo, magagaling na negosyante at mahusay makipagkalakalan ang mga Iranian. At marami silang langis, dapat ayos lang sila. Dapat kaya nilang muling bumangon at magawa ito ng maayos. Hindi nila kailanman magkakaroon ng nuclear, pero bukod doon dapat magawa nila ng mahusay ang kanilang trabaho.